May natuklasan ang Israel sa Syria kung bakit nagsagawa ito ng pangalawang pag-atake malapit sa capital city nito na Damascus. Pero iba ang sinasabing dahilan ng Turkey sa ginawang pag-atake ng Israel. Ano ang mga dahilang ito? At ano naman ang resulta ng ginawang pag-atake ng Israel sa Syria? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay meron akong munting hiling. Yan ay kung okay lang sa inyo. Kung hindi ay walang problema. Pa-subscribe naman mga kaibigan. Lubos-lubosin ko na rin. Samahan mo na ng matamis mong like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong kasi niyan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Matagal-tagal akong nawala. Ngayon ay August 24, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan sa gulong nangyayari sa pagitan ng Israel, Syria at ng Turkey. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa mga pangyayaring gaya nito. At marahil ay isa ka rin sa mga nakasubaybay sa ginawang pag-atake ng Israel sa Syria nitong nakaraang linggo. Yun ang unang pag-atake ng Israel buhat noong buwan ng Marso sa taong kasalukuyan. Ang dahilan ng Israel kung bakit nagsagawa sila ng isang napakalaking pag-atake sa Syria sapagkat kanilang napag-alaman na ang isa sa mga airport ng Syria ay ginagamit di umano ng Turkey upang magpasok ng maraming puwersa ang Turkey sa loob ng Syria at ito ay bilang paghahanda sa gagawing pag-atake sa Israel. Ngayon, kahapon mga kaibigan, ay sumabog ang isang malaking balita sapagkat ang Israel ay nagsagawa ng pangalawang pag-atake at ang pag-ataking ito ay malapit sa capital city ng Syria na tinatawag na Damascus, particular sa southwest ng Damascus. At upang patotohanan ng ating sinasabi, sapagkat gaya ng ating dating sinabi na, bawal dito ang gawa-gawang istorya at walang ebidensya. Narito ang iilan sa napakaraming pruweba. Ayon sa ulat ng BBC, ganito ang kanilang headline: Syria says, Israel strike near Damascus, violation of international law. Kinumpirma ito ng Syria. Kinumpirma rin ng BBC. At isa pa sa ating kukunan ng balita ay ang iniulat ng Al Jazeera. Ayon sa kanilang headline, Israel bombs Syria as US envoy says base attack aimed at baiting Turkey. Ayan, naglabasa na ang mga inisyal na mga dahilan sa mga pangyayaring ito. Ngayon, ayon sa bersyon ng Israel, ginawa nila ang pag-atake. Hindi nila ito itinanggi. Pagkatapos kasi ng kanilang pag-atake, agad na nagsalita ang pamunuan ng Israel at inamin ang naturang pag-atake. At ang lugar kung saan umatake ang Israel ay pinangalanan pa. Ito ay ang village of Beit Jin. Maraming tao dito. Nagiging isa ito sa mga sentro ng kalakalan ng Syria. Maraming sasakyan. At nang lumipad ang missiles ng Israel papunta sa naturang lugar, kumpirmado, marami ang mga sugatan. Wala namang napaulat na may nasawi, pero maraming sasakyan ang wasak na wasak bunsod ng ginawang pag-atake ng Israel. And of course, hindi naman basta-bastang magsasagawa lamang ng pag-atake ang IDF kung wala itong dahilan. Well, ang dahilan ng Israel kung bakit nila inatake ang village of Beit Jin, ito raw ay dahil sa ginagamit na ito ng Turkey upang maghanda ang kanilang puwersa sa gagawing pag-atake sa Israel. Ito ay isang matinding accusation mula sa panig ng Israel laban sa Turkey. Lumalabas na ang kanilang unang pag-atake sa isa sa mga airbase ng Syria, nahuli na pala ang Israel. At ayon nga rito, naghahanda na ang tropa ng Turkey upang sumalakay sa Israel. Kaya
Hindi nagdalawang isip ang Israel na atakihin ito nang sa ganun ay hindi na makapagsagawa ng pag-atake ang Turkey sa loob ng Israel. Mahabang panahon na rin na ang Turkey ay laging may binibitawang matinding banta sa Israel. Mula pa ito noong kasagsagan ng giyera ng IDF at ng Hamas. Nagbanta rin ang Turkey habang nagsasagawa ng pag-atake ang IDF sa militanteng grupo sa Lebanon na tinatawag na Hezbollah. At ngayon nga, sila na ngayon ang magkaharap. Ayon sa Israel, hindi nila papayagan ang Turkey na gamitin ang Syria upang maging daanan ito papasok sa kanilang bansa. Tutol din ang Israel sa Turkish invasion sa loob ng Syria. Meron din kasing lugar sa Syria na kontrolado ng Turkey. Ito ang tinututulan ng husto ng Israel. Hindi rin maiwasan ng marami nating kaibigan ang magbigay ng komento. May mga nagsasabing ang Turkey noong mga nakaraang taon ay palaging may banta sa Israel pero walang ginagawang pag-atake. Pero ang Israel walang banta. Umatake man sa Syria pero ang punto nito, Turkey ang puntirya. Kinundina ng Syria ang ginawang pag-atake ng Israel. Ngayon, punta naman tayo mga kaibigan sa side ng Turkey. Nagsalita ang Turkey sa ginawang pag-atake ng Israel. Ganon din ang Syria. Ayon sa kanila, wala raw katotohanan ang sinasabi ng Israel na ginagamit ng Turkey ang Syria upang magpasok ng maraming sundalo upang atakehin ang Israel. Isa raw itong kasinungalingan. Pero meron pang isang matinding pahayag ang Turkey dahil sa ginawang pag-atake ng Israel. Ayon sa Turkey, ito raw ay ginagamit lamang ng Israel upang maging pain upang ang Turkey ay kumagat at nang sa ganon magkaroon ng giyera ang Turkey at Israel. Dagdag pa ng Turkey na gusto ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na magkaroon ng giyera ang Israel at Turkey sa kadahilanan na upang maiwasan ni Benjamin Netanyahu ang susunod na eleksyon ng Israel. Nalalapit kasi ang eleksyon sa Israel, kaya upang hindi matuloy ang eleksyon at hindi mapalitan si Benjamin Netanyahu, pilit daw na gumagawa ng pain si Benjamin Netanyahu upang magkaroon ng giyera. Naniniwala ba kayo mga kaibigan sa mga pahayag ng Turkey? Kung sakali lang naman mga kaibigan, wag naman sana pero kung sakaling magkagera ang Turkey at Israel, sino kaya ang lamang at sino kaya ang dihado? Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe. So mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!